Okay ka lang ba, ma? Tanong ni Lance. Oo, okay lang ako. Pero yung kamay mo, sagot ni Sherry. Agad namang kumalas ang binata nang mapagtanto niya na ang kanyang kamay ay hindi sinasadyang napunta sa harapan ni Sherry. Bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. Dahilan upang magising ang kanyang damdamin. Napansin naman ito ng kanyang ina. Lance, sobrang naiilang ka ba sa akin? Nahihiyang tanong ni Sherry. Hindi ko alam. Sagot naman ng binata. Alam naman natin na hindi ganun kalayo ang agwat ng edad natin. At attractive ka rin. Kaya hindi ko talaga maiwasan na makita ka bilang isang babae. Nagsisinungaling ako kung sasabihin kong hindi ako naiilang sa'yo. Alam mo siguro dahil na rin sa tama ng alak kaya ako nasasabi to. I'm sorry. Marahang lumapit si Sherry kay Lance at hinawakan ang kamay nito. Anong ginagawa mo, ma? Alam kong naiilang ka sa akin at napapansin ko yun. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko, Lance. I'm so sorry. Naluluhang saad ni Sherry. Hindi naman napigilan ng binata ang nararamdaman at bigla na lamang niyang sinunggaban si Sherry. Lance, hindi pwede to. Pero patuloy pa rin ang binata at kalaunan lumaban na rin si Sherry. Mabilis na naglakbay ang kamay ng binata. Wait, mali to, Lance. Awat ng magandang dilag. Please, tumigil ka na, Lance. Sabay sampal sa binata. Sorry, nagkamali ako. Seryosong saad ni Sherry. Ilang sandali ang lumipas at nabuksan ni Manang ang pinto. Habang pauwi, walang salitaan ng dalawa. Sa kanyang kwarto, malalim na nag-iisip si Sherry. Hindi ko dapat siya ginantihan ng halik. Anak ko siya. Alam ko ng gwapo, matangkad at mabait si Lance. Pero hindi dapat to nangyari. Bulong niya sa kanyang sarili. Maya-maya ay may biglang kumatok. Lance, bakit? Sorry. Alam ko na hindi dapat ako nandito. Gusto ko lang sana humingi ng pasensya sa ginawa ko kanina. Hindi naman sumagot si Sherry. Akmang paalis na sana ang binata nang bumukas ang pinto. Pasok ka, saad ni Sherry. Just for today, tawagin mo akong Sherry, okay? Ngayon lang to, Lance, at wala nang kasunod. Tumango naman ang binata. Sobrang kaba ang nararamdaman ni Lance habang nakatayo sa harapan ni Sherry. Hindi naman ako ganito nung unang beses kong ginawa to kay Denise at Sandra. Bulong niya sa kanyang sarili. Kaya ko ba? Ito na ang pagkakataon ko. Pero paano kung pumalpak ako? Saad ni Lance habang nakatingin sa magandang gubog ni Sherry. Kinakabahan ka ba, Lance? Tanong ng magandang dilag. Halatang naahalata ang tensyon. Hindi ah. Natatarantang sagot naman ni Lance, pero mabilis din siyang bumawi. Sa totoo lang, oo. Kinakabahan ako. Natatakot ako dahil baka masira ko ang mood. Lumapit naman si Sherry at marahang hinawakan ang braso ng binata. Bakit mo iniisip yan? Sa ngayon, huwag na nating isipin ang mga nangyari. Mag-focus lang tayo kung anong meron ngayon at damhin ang isa't isa. Bulong niya rito. Isang bagay na lalo nagpaalab sa nararamdaman ng binata. Ito ba talaga ang tama? Tanong nila sa sarili. Ngunit ang init ng sandali ay natabunan ng kanyang mga pagdududa. Nagparaya sila sa agos ng ligaya. Ang gabing yon ay naging isang lihim na hindi dapat malaman ng iba.
lalo na ang papa ni Lance. Kinabukasan, hindi pa rin mawala sa isip ni Lance ang nangyari. Habang binubuksan naman niya ang pinto ng kanyang kwarto, ay biglang bumungad sa kanya si Sherry. "Magbabanyo ka ba?" Tanong sa kanya ng magandang dilag habang nakaiwas ng tingin. Hindi. Nauuhaw lang ako." Halatang nag-aalangan ang sagot ni Lance. Halata ang pag-iwas ng dalawa sa isa't isa. Pero naglakas ng loob si Lance na magsalita. Sherry, about last night, huwag na nating pag-usapan." Pagputol ni Sherry sa kanya bago tumalikod. Napaisip naman ng binata sa sinabi nito. Bakit ko pa kasi binanggit yun? Napakatanga oh. Galit na saad sa kanyang sarili. Lumipas ang mga araw na halos hindi nag-uusap ang dalawa. Pareho silang naiilang. At bihira na rin lumabas si Lance ng kwarto. Isang hapon, habang nakahiga si Lance, tumunog ang kanyang cellphone. Agad niya tong sinagot ang hindi tinitingnan kung sinong tumatawag. "Hello?" Sagot ni Lance. "Ako to." Saad ng boses sa kabilang linya. Sorry, wrong number ka po." "Stop messing with me, Lance. Pumunta ka dito sa bahay mamaya, 6 p.m. Isisend ko sa'yo ang address." Mariing saad ng tumawag. "Ha? Bakit naman ako pupunta sa bahay mo?" Tanong ni Lance. "May importante akong sasabihin." Sagot ng nasa kabilang linya. Na ngayon ay malinaw na kay Frankie ang boses na ito. "Importante? Bakit hindi mo nalang sabihin ngayon?" Tanong ni Lance na halatang naiinis. Napabuntong hininga na lamang si Frankie. "Basta pumunta ka na lang. We need to talk in person." Binaba agad ni Frankie ang tawag bago pa makasagot si Lance. "Pupunta ba ako? Ang awkward naman na makita ko si mama ngayon." Bulong ni Lance sa sarili. Ngunit ang tanong na nasa isipan niya, ano kayang importanteng sasabihin ni Frankie? Sa huli, nagpasya si Lance na pumunta sa bahay ni Frankie. Pagdating niya, nasa labas na siya ng pinto at kanina pang nagdo-doorbell. Ngunit walang sumasagot. Kaya naman nag-text na siya sa magandang dilag. "Andito na ako sa tapat ng bahay mo. Nasaan ka?" "Sabi ko sa'yo 6 p.m. Bakit nandyan ka na?" Mabilis na sagot ni Frankie. "Hindi ka ba masaya dahil maaga ako?" Biro ni Lance sa kanya. "Hindi. Mamaya na tayo mag-usap. Pauwi na ako." Sagot ni Frankie na tila iritado. Napansin naman ni Lance na bahagyang nakabukas ang pinto, kaya pumasok na siya. Habang nag-iikot sa malaking bahay ni Frankie, napansin niya ang isang picture frame sa mesa. Agad niya tong tinignan. Kuhang-kuha sa litrato ang kasiyahan ng magkakaibigan. Noong college pa sila. Si Denise, Sandra, Sherry, at Frankie. Sobrang close pala nila at lahat ay mukhang fresh at masaya. Ano kayang nangyari sa kanila? Bakit parang hindi na ganito ang atmosphere nila ngayon? Tanong nila sa sarili habang iniisip ang nakaraan. Habang tinitignan ng larawan, may napansin siyang isang sobre sa tabi nito. Binuksan niya ito at nakita ang isang kontrata. Lumabas na ito'y para sa isang video project na ginawa ng magkakaibigan noon. Bigla namang dumating si Frankie. Mabuti na lang at mabilis na ibalik ni Lance ang sobre sa lamesa. Bakit parang ang awkward mo?" Tanong ni Frankie sa kanya habang nakakunot ang noo. Napangiti lang ang binata. "Anyway, kailangan kong ma-check ang kondisyon mo sa loob ng ilang araw. Umupo ka dyan sa sofa." Saad nito sabay turo sa upuan. "Ha? Bakit ako?"
Tanong ni Lance na halatang naguguluhan. Yung gamot na pinainom mo sa akin dati ay isang special manufactured product. Hindi yun for sale. Anong klaseng gamot ba yun? Ginawa yun para sa mga babaeng may specific conditions. Pero sa ilang special cases, gumagana rin to sa mga lalaki. Kailangan nating tignan kung may side effects ito sa'yo. Bigla siyang tinulak ni Frankie paupo sa sofa. Ngayon, i-check natin. Saad ni Frankie na tila seryoso. Ay, akala mo ba maluloko mo ko? Ginagawa mo lang to para magkaroon tayo ng rematch. Tama ba? Nakangising saad ni Lance. Napatingin naman si Frankie sa kanya ng diretso. Bahala ka. Bahala ka ring mamatay. Malamig niyang saad sabay talikod. Wait, sandali. Anong ibig mong sabihin? Kabadong tanong ni Lance. Kapag minalas ka, maaari kang mamatay. Of course, mananalo na naman ako kung magre-rematch tayo. Pero hindi kita pinatawag para lang doon. Kapag may nangyari kasi sa'yo, sigurado kong malulungkot si Sherry. Sagot ni Frankie. Napaisip naman ang binata. Naalala niya ang mga pagkakataon na iniiwasan siya ni Sherry sa bahay. At nakita niya ang lungkot sa mukha nito. Okay, sige. Gawin na natin. Sagot naman ng binata sa kanya. Agad niyang inalis ang nakabalot sa kanya. I-check mo na. Sinuri siya ni Frankie ng mabuti. Gaya ng inakala ko, umepekto ang gamot. Saad ni Frankie sa kanya. Ang gamot na yon ay para sa mga taong hindi nagigising ang ibaba. Pero sa'yo, parang sobra pa ang epekto. Huwag mo sabihin para to kay Papa. Tanong nila sa sarili na tila naguguluhan. Kamakailan, naramdaman mo ba na parang lagi mataas ang energy mo? Napaisip naman ng binata. Tama siya. Kaya pala ang lakas ko nung nakaraang pagpapaligaya. Akala ko dahil yun sa workout ko. Pero gamot pala ang dahilan. Anong mangyayari kung hindi maayos ang side effects? Kapag hindi natin nairesolba, magiging gising na palagi ang ibaba mo. At oo, maaari mo tong ikamatay. Diretsyong sagot ni Frankie. Seryoso ka ba? Galit na tanong ni Lance. Kung ayaw mong maniwala, edi wag. Saad ni Frankie sa mairap. Anong dapat kong gawin? Hindi ba obvious? Kailangan lang natin tong pagurin. Paliwanag ni Frankie. Napangiti naman ang binata. Alam ko na, bukod sa gusto mo akong gamutin, gusto mo rin akong gamitin. 'Di ba? Aminin mo na, namimiss mo ako, no? Pangaasar ni Lance sa kanya. Nagtaas naman ang kilay si Frankie. Anong sinasabi mo? Tanong nito, pero halatang nag-aalangan. Lumapit ang binata at dahang-dahang inilapit ang kanyang kamay sa ibaba ni Frankie. Agad namang napatili si Frankie. Lance, tumigil ka nga. Umamin ka na. Gusto mo ng rematch, tama ba? Tanong ni Lance na may nakakalokong ngiti. Napabuntong hininga na lamang ang magandang dilag. Oo na, tama ka. Gusto ko ng rematch. After kasi ng huli nating laro, nagkaroon na ako ng ibang pakiramdam. Pag-amin ni Frankie. Napangiti naman ang binata. At dahil naging honest ka, pagbibigyan kita. Saad nito sabay sunggab kay Frankie. Mabilis na uminit ang mga tagpo. At ilang sandali pa, pareho nilang naabot ng sukdulan. The match is a draw. Uulitin natin to bukas para makasigurado. Sige. Mabilis na sagot ni Lance.
Sa sofa ka na lang matulog. Saad ni Frankie sa kanya. Ano? Dito muna ako mag-i-stay? Oo, kailangan kong i-monitor ang progress ng gamot. Kaya sa ngayon, dito ka muna. Paliwanag ni Frankie. Ha? Hindi pwede. Baka magalit si Mama. Hindi ako pwedeng mawala sa bahay ng matagal. Ani ni Lance. Huwag kang mag-alala. Kinausap ko na si Sherry tungkol rito. Sinabi ko nang kailangan mong magstay dito para matuto sa mga gawaing bahay. Kailangan ka rin natin i-observe para ma-check ang mga side effects ng gamot. Wala akong pakialam kung anong gagawin mo sa umaga. Basta kapag 6 p.m. na, dapat nandito ka na. Wika ni Frankie habang papunta ng banyo. O ito, sabay tapon ng basahan. Ano to? Takang tanong ni Lance. Di basahan. Maglinis ka dyan habang naliligo ako. Kaya mo naman siguro yun, di ba? Wala nang nagawa pa ang binata. Habang naglilinis, nakaramdam siya ng pagkabagot. Kauwi na nga lang. Bulong niya sa kanyang sarili. Nang bigla namang tumunog ang kanyang cellphone. May text mula kay Sherry. Hi Lance, pinagpaalam ka na sa akin ni Frankie na mag-i-stay ka na muna sa kanya ng ilang araw para matuto ka sa mga gawaing bahay. I'm so proud of you, Lance. Keep it up. Napangdi naman si Lance sa nabasa. I guess dito na muna ako ng ilang araw. Saad niya sa kanyang sarili. Ilang sandali pa'y patapos na siya sa paglilinis. Nakakapagod din palang magpunas. Saad niya sa kanyang sarili. Sabay ring ng kanyang cellphone. At agad niya itong sinagot. Hoy, bakit hindi kita makontak? Kahit text man lang o sagutin mo man lang ang mga tawag ko. Wala ka na rin sa gym. Galit na bungad ni Denise. Sorry, may emergency lang kasi. Palusot ng binata. Sobrang nag-aalala ako sa iyo, Lance. Alam mo ba yun? Naiiyak na saad ni Denise. Na napangiti naman ang binata. Anong nangyari sa inyo ni Frankie? Nanalo ka ba? Tanong ng dalaga. Parang panalo ko, pero hindi ko pa sure. Talaga? So, yung kontrata, wala nang visa? Oo, medyo mahirap ang nangyari. Pero ang masasabi ko ngayon, goods na tayo. Yan, huwag kang mag-alala. May isang salita naman niyang si Frankie. Hindi niya sasabihin kay Sherry ang tungkol sa atin. Nakangiting saad ni Denise. So, nasan ka ngayon? Dagdag pa niya. Bigla namang napasigaw si Denise nang malaman niyang nasa bahay ni Frankie si Lance. Ha? Bakit ka nandyan sa bahay niya? Pinaliwanag naman ni Lance na kailangan siyang i-monitor sa mga side effects ng gamot. Kung ganyan lang din naman, sa akin mo na lang gawin, Lance. Pwede tayong magsama. Nabigla ang binata sa sinabi nito. At nasagi niya ang tasa ng kape, kaya natapon ito. Nasabi ko rin. Yung last confession ko kasi ang pangit ng timing. Mas okay ngayon. Saad ni Dennis sa kanyang sarili habang naghihintay ng sagot ni Lance. Wait lang ha. Tatawagan kita mamaya. May gagawin lang ako. Saad ni Lance habang nakatingin sa natapong kape. Medyo nalungkot naman ang dalaga sa naging reaksyon ng binata. Ay, ang hirap pala ng mga gawaing bahay. Dito pa lang sa kusina nahihirapan na ako. Paano pa kaya sa buong bahay? Aabutin siguro ko ng isang araw. Reklamo ni Lance. Nang bigla itong may naalala. Oo nga pala. Yung documents na nasa envelope tungkol sa ginawa nilang video. Nilang magkakaibigan. May pagkakataon akong makita to. Nang biglang lumabas si Frankie mula sa CR. Oh, ba't nakatayo ka lang dyan? Wala. Medyo natatarantang sagot ng binata. May mga tatapusin pa akong trabaho. Baka mamaya pa ako makatulog. Okay ka lang naman dito, di ba?
Oo, okay na okay. Papasok na sa kwarto. Napansin ni Frankie ang brown envelope sa lamesa niya. Napaisip ang magandang dilag. Hating gabi na pero hindi pa rin makatulog si Lance sa sofa. Sigurado ko, ang laman ng envelope na yon ay ang kontrata ng ginawa nilang video. Ito na ang pagkakataon ko. Tumayo siya at sumilip muna sa kwarto ni Frankie. Nakita niya na mahimbing na itong natutulog. Kaya naman dumiretso na siya sa kabilang kwarto kung nasaan ang envelope. Kinuha niya to at binuksan ang laman. Pero nagulat siya dahil iba ang laman ng envelope. Huwag mo sabihing napansin niya. Tanong nito sa sarili. Baka naman tinago niya lang dito sa mga libro. Naghanap si Lance at may nakita siyang isang papel. Napangiti ito. Mahalagang impormasyon to. Dahil dito, mapapasunod ko si Frankie. Nakangising saad ng binata. Kinabukasan. So, kailangan talaga magstay ni Lance sa bahay ni Frankie? Medyo malakas na saad ni Denise. Hindi naman siya magtatagal doon. Mag-i-stay lang siya ng ilang araw para matuto sa mga gawaing bahay. Sagot ni Sherry sa kanya. Yun nga eh, nakalimutan mo ata ang sinabi mo sa akin dati. Napansin naman ni Denise na malalim ang iniisip ni Sherry. Habang naaalala ko yung nangyari sa amin ni Lance, mas lalo ko itong pinagsisisihan. Bakit ko kasi ginawa yun? Nakayokong saad nito sa sarili. Hoy, Sherry! Sigaw ni Denise sa kanya. Sorry, may iniisip lang ako. Ano nga yung sinabi mo? Nagtataka si Denise sa reaksyon ni Sherry. Sa labas ng pintuan ng bahay ni Frankie, nakatayo si Denise. Okay lang ba na pumunta ako rito? Umamin na ako sa kanya, pero hindi pa rin ako kinokontak. Ang sama mo, Lance. Pero hindi, baka busy lang talaga siya, kaya hindi niya ako masagot. Kaya tatanungin ko na lang siya sa personal. Sabay pindot na magandang dilag sa doorbell. Yes, wait lang. Nagmamadaling pagbukas ni Lance. Nagulat ito nang bumungad sa kanya ang magandang mukha ni Denise. Hi, Lance. Sa sofa, nakaupo ang dalawa. Tahimik lang. Long time no see. Wika ni Lance sa kanya. Oo nga. Pumunta ako rito kasi nag-aalala ako sa iyo, Lance. Nahihiyang saad ni Denise. Nag-aalala? Oo, kasi hindi ka na nag-workout at hindi ko masyadong nalaman kung ano talagang nangyari sa laban niyo ni Frankie. Sorry, Denise. Medyo marami lang kasing nangyari. Hindi, Lance. Okay lang. Nag-aalala lang talaga ako sa sitwasyon mo. Pati si Sherry nag-aalala din. Ha? Si Mama? Nag-aalala din? Kahit maraming nangyari sa amin? Sad ng binata sa sarili. Saka, may isa pa akong sadya sa'yo, Lance. Tungkol dun sa confession ko. Maaari ko na bang malaman ang sagot mo? Nahihiyang saad ng magandang dilag. I'm sorry. You mean, hindi mo ko gusto, Lance? Ha? Hindi yun yung ibig kong sabihin. May iniisip akong iba kaya hindi ko masyadong narinig ng sinabi mo. Kaya nagsorry ako. Kung gusto mong malaman ang sagot ko tungkol sa confession mo, I'm sorry. Pero sa totoo lang, wala akong oras para makipagrelasyon ngayon. Bigla namang umakyat ang dugo sa ulo ni Denise at nagbitaw ito ng malakas na sampal. Ang kapal ng mukha mo. I'm leaving. Sabay talikod ni Denise. Wait, nahawakan ng binata ang kamay nito. Nagad namang hinawi ni Denise. Huwag mo kong hawakan. Wala ako sa mood ngayon. Galit ka ba? Ano sa tingin mo, Lance? Alam ko na malaki ang chance na ma-reject ako.
Pero hindi ko akalain na mapapahiya ako ng ganito. Siguro, ang tingin mo sa akin easy girl lang. Dahil mabait ako sa'yo. Galit ako sa sarili ko, Lance. Nagpapakatanga ako na maging mabait sa'yo. Anyway, take care of yourself. Let's never see each other again. Sabay alis ni Denise. Habang hinihintay ang elevator, paano ako na-distract sa ganung sitwasyon? Ang sama mo talaga, Lance. Tama na. Mas okay na rin to. At least, hindi ko sisirain ang pangako kay Sherry. Wika nito habang papasok sa elevator. Pero bago pa magsara ang pinto ng elevator, pinigilan to ni Lance. Muntik ko lang hindi maabutan. Anong ginagawa mo? Tama ang mga sinabi mo, Denise. Naging bastos ako sa'yo. Kahit na tinanggihan kita. Dapat sinabi ko sa'yo ng maayos. Pwede mo ba akong bigyan ng isang pagkakataon? Para saan pa, Lance? Ang totoo kasi, simula nung magkakilala tayo, wala tayong ginawa kundi ang mag-workout at mag-exercise. Wala akong ideya kung sino ka talaga. Wala akong alam sa'yo, Denise. So, pwede ba kitang yayain bukas? Mag-date? Pagkatapos ng date natin, pag-iisipan ko ulit ang sasagot ko sa'yo. Uwi ka ng binata. Makipag-date sa akin? Kinabukasan, si Lance ay naka-long sleeve at nag-iintay kay Denise. Takte, ang lakas ng loob ko mag-aya ng date. Hindi ko naman alam kung paano. Never pa ako nakipag-date sa isang babae. Ani nito sa kanyang sarili. Ang aga mo, Lance. Naghintay ka ba ng matagal? Sambit ni Denise. Hindi naman. Agad na sagot ni Lance. Pero natulala siya nang bumungad sa kanya ang maamang mukha ni Denise at ang maganda nitong hubog. Hindi. Kalos kararating ko lang din. Nawala lang ako sa sarili ko kagabi nung niyaya mo ako makipag-date. Kaya napao ako. I really hate guys like you na walang modo. So since nandito na tayo, hahayaan kitang mahulog sa akin ngayong araw. At ako mismo ang magre-reject sa'yo. Saad ni Denise sa sarili.